freaking hack. This is the easiest way to get the coconut, not using a pole. You're gonna kill the tree. This is the right way. What are you doing? Surprising Johannes with adobo. Look at that. Good morning guys! We're Johannes and Jan and welcome back to our channel. Panoorin niyo ulit ang aming mga behind the scene joke. I think he likes the legs. Kung naalala niyo sa previous vlog natin, magluluto dapat si Jan ng tinola. Kaso nga lang, hinog yung nabili naming papaya. Kaya naging adobo na yung tinola. Sa totoo lang guys, ganito palagi ang eksena sa bahay ni Johannes and Jan. Bago po kami kakain, gagawin talaga namin ang lahat para kumita ng extra income. Kaya naman, bago tayo kakain, gagawa lang tayo ng mga shorts, gagawa tayo ng mga reels, i-upload natin to sa lahat ng mga social media platforms. Kahit na mga senta-centavos lang ang kinikita natin, pag naipon-ipon ito guys, makakatulong na rin dito sa pambayad ng mga bills natin dito at sa Pinas. 1, 2, 3. Johannes! What? See? You put it back like I didn't see it. But you like that first, right? And then you put it back. And then it's on, oh. Johannes! What? And what? It's turned on. What's wrong? I know it's turned on, but I think it works a little bit better if it's plugged in. Alam kong for entertainment purposes lamang po ang aming ginagawang joke na ito. Pero nangyayari din ito sa totoong buhay. Alam mo yung kain ka na guys, nakapagluto na ng ulam, tapos gutom na gutom ka na, parang mahihimatay ka na sa hilo. Pagbukas mo ng rice cooker mo or hindi mo pala ito na-on, or kung na-on mo man ito, hindi mo pala nasaksak ang cord. For sure marami sa inyo ang makakarelate sa ganitong joke. Second day ng adobo natin ngayon, guys. Adobo is better when it's old. Siyempre, hindi mawawala ang sabaw. With sili. Guys, oh. Ayun, nakita ko na yung sili. Wow. There you Thank go. you. Tuesday, punta kaming Tampa, Florida. Kukuha akong visa. Okay na yung mga requirements ko. Masarap talaga yung adobo guys pagka second, third day na. Hindi ko na hinugasan guys yung mango. Diretso na. Hala ka, grabe ka pula. Ito yung masarap i-mango float, dear. Kaso nga lang, hindi mo niya kumakain si Jan ng mango float. No, mangoes don't float. They'll stink. Maybe we can get a priority envelope. Iba yung kamis niya. Hey guys! Good morning! In today's vlog ay gagawa ako ng homemade bread. Ako ang gagawa ngayon guys because as you notice, Jan is always making it. And this time, ako na, hindi pala ito. And this time, ako naman yung gagawa. Diba? Tignan natin kung kaya ko ba na mag-isa na ako lang ang gagawa. So I will gather first all the ingredients in here. So this is almond flour bread. So we have almond flour, we have psyllium husk, one of the ingredients, baking powder, and Salt. salt. Okay, I was gonna say salt and pepper.
Okay, salt is here na. Nababasa ko ang mga comment ninyo sa akin na, Johannes, kailan ka pa matutong mag-bake? O, 'di ba? Matanda ka na, hindi ka pa rin marunong magluto or hindi ka pa rin marunong mag-bake. O, eto na guys. Paano pag wala si John Johannes? Paano pag may trabaho siya at kailangan mong kumain ng tinapay? O, hindi ka makakain. Antayin mo pa siyang bumalik galing sa trabaho. Eto na guys, magpa-practice na nga. Eto na, eto na. You see where I cut it already? Okay. You're gonna use the smaller part. Okay, so ako lang ang gagawa guys ha. 7 tablespoons. Okay, so 7 tablespoons of butter. Yep, salt, whatever. And then, I'm gonna put this in the microwave oven. Do I cover this, darling, or no? Oh yes. I Otherwise you'll have a very big mess. cover it with plastic or cover it with this? Plastic. So, everywhere. Needs to put a hole in the top. Poke it with the, yeah. Alright, so ilalagay ko lang muna siya guys sa... It's Right. gonna be hot, so put it on a plate so you can handle it. One stick. Ako lang daw ang gagawa, pero hindi alam kung paano ang settings nito guys. Sa microwave oven natin. Ay, ginoo ko ni mo Johannes. Oy! Alam nyo guys, habang nagka-crack ako ng eggs, tinitignan ako ni Jan at parang nai-stress siya guys sa sobrang bagal ko, sa ginagawa ko. Parang gusto niya nang agawin sa akin, ako na nga ang gagawa. Sabi ko, ayan o, nangahulog pa yung mga tipakan ng itlog. Alam mo, palakad-lakad lang yan si Jan, pabalik-balik. Pero parang gusto niya talagang agawin na sa akin guys yung itlog kasi ang bagal-bagal ko daw. Ayan o, nakatingin talaga siya sa akin guys. Sabi niya, naku, bukas pa tayo makakain ito ng tinapay. On yourself and just make the lid stay open. Alam nyo guys, ngayon habang nag-edit ako dito, nagvo-voice over ako, pansin ko, mas mabilis pa yung voice over ko kaysa sa kilos ko. Parang hindi tugma. Ano pa talaga, Johannes? Napakamot na lang talaga sa noo si Daddy Kano ninyo guys. At tignan ninyo, hindi na siya nakatiis. Tinulungan na niya ako. You don't have to use wire, what do you call that? Mixer here, no? No, not for this. There's no. Okay. Next, aside lang muna natin yan. So, I have a bowl here. And of course, I also have a scale here. Okay, so for this one, I'm gonna put it like that. And, okay, perfect. Next, let's start with this. Do you know how many ounces? Not yet. 10 ounces. 10 ounces. 10 ounces of, 9.9. Alright. 9. 0.9. Okay. Maybe 10. Okay. 10.1. I guess it's not perfect. Okay, next darling is, I'm gonna remove it na. I'm not gonna use it Well, you na. already got your whisk wet, so Ay, oo nga. Okay, next. you can put in your baking powder and your psyllium husk. So This your salt. one here, right? yes, 1 teaspoon, 1 and 1? Or that's no? 1 tablespoon. 1 tablespoon for 1 this. tablespoon. Make sure. I'm positive. Okay. Ako pa yung pinagalitan ko pa sa dyan. Doesn't have to be perfect. If you're over, that's fine. Dump it in. Okay. Next. All right. Don't get rid of your tablespoon, Alright. and don't put that inside. Ay! That's a teaspoon you need. Ay. Don't contaminate This. any of that with the psyllium husk. You know how to. There you go. All right. 2 of those.
to this. O, di ba? Nasigawan pa ako, guys, kasi i-contaminate ko pa yung tablespoon. Ilalagay ko pa yung ginamit ko na ano ba talaga, Johannes? Oy, ang voice over mo na yan. Kayo na bahala kung umintindi. Make sure there's no lumps. Ayan. So, ganito natin siya. Mix well natin siya. Make sure there's no lumps. Faster. Faster. How are you? You'll be there. You'll be the video. Hawa diha dear. Oh, narinig nyo yun? Oh, arisgada kayo, no? Pinahawa ko pa si Jan. Pinaalis ko si Jan. Sabi ko, umalis ka dyan. Paano sila mai-impress, no? Paano nila sasabihin na ako talaga ang gumawa nito? Inandyan ka sa tabi ko. Dry into the wet. It works better. First time kong gumawa, guys. Kaya excited tayo. Sana tama ito. Paghilom, Johannes, hindi mo naman yan magagawa kung wala si Jan dyan sa gilid mo. Oh. Oh, the honey. I told you, we have to be, eyes on the recipe. 2 of those, 2 tablespoons. O, di ba? Muntik pang makalimutan ang isa sa pinaka-importanting ingredients, ang ating maple syrup. At ako pa yung nagalit. O, mali na naman yung nagamit ko na measuring, sa tawag ka na, spoon. Teaspoon, tablespoon, nalilito talaga ako. Ako pa yung nagkamali, ako pa yung nagagalit. Very good. Nalilito talaga. Lalagyan pala siya ng maple syrup. Make sure no lumps. Johannes, parang nahilo na. Nahilo na si Jan sa ginagawa mo. Ano ba talaga? Clockwise o counterclockwise? Parang hindi ka makadecide. Hala, gusto na talaga agawin ni Jan sa akin, guys. Itong ginagawa ko. Sabi niya, Johannes, parang kang naglalaro dyan. Umalis ka na. Like that only? A little more. $40. 40. You have to hit kitchen timer first. Start. See you in 40 minutes. And this is the most exciting part, cleaning the kitchen. O, di ba guys? Siyempre, ako ang nag-bake, ako din ang maglilinis. O, alangan naman si Jan pa ang maglilinis. Siya na nga nagturo sa akin. O, gawin mo yan lahat, Johannes. Ikaw na ang in charge dyan sa pag-baking at sa pag-cleaning at sa pag-washing at sa pag-everything. O, di ba? Pahabain mo na, i-fast forward mo na lang yan para hindi ma-board ang iyong mga televiewers. Oy guys, thank you nga pala guys ha. Excited na rin ba kayo guys? Alam ko excited na rin kayo guys na makita ang resulta ng ginawa ni Johannes na first time ever na pag-bake ng almond flour. Sabi ni Jan, i-judge daw niya ako mamaya. Good luck na lang sa akin. Kung masarap ang ating luto ng tinapay mamaya, pwede kayo mag-order sa akin guys. Char lang, oy. Hi guys! Good afternoon! It's 4:25 p.m. and sobrang ganda ng weather ngayon. Tignan ninyo naman si Jan. Naka-topless pa yan guys ha, nandun sa labas kasi sobrang ganda daw ng weather. Dami na naman nating wawalisan doon guys. Anong day ba ngayon?
Friday pa lang ngayon guys. So sa Monday pa pupunta dito yung maglilinis. Actually may naglilinis po ng bakura namin dito. Weekly. Ayan, every Monday may pumupunta dito. Kinakat yung grass namin and then nagwawalis-walis sa paligid, no? Kaya ako, minsan nagwawalis-walis ako pero mga once a week lang, minsan once in 2 weeks. Hindi talaga ako madalas nagwawalis kasi medyo mahangin talaga dito sa area namin, especially ngayon. And sobrang dami talaga ng mga sagbot na nahuhulog. And then sobrang dami din ng mga mangga na nahuhulog dahil sa sobrang lakas ng hangin. So, magluluto lang ako ngayon guys ng isa sa mga paborito ko. Sa Costco ko lang ito nabili. Itong Momofuku. Momofuku na noodles. Isa sa mga favorite ko. Ito sana yung i-partner ko yung unsalted na saltines natin. Pero sabi ni John, para sa ano ko yan, sa ginagawa niya kasi itong breading mix eh. Breading mix? Or breadcrumbs. Ayan, breadcrumbs. Kaya sabi ni John, bakit hindi na lang ito yung kakainin mo? Skyflakes. Sabi ko, okay, Skyflakes na nga lang. Dami pa rin ang natira ng aming adobo. Kaya for 2 to 3 days, ito po yung uulamin na. I think mamayang gabi, ito na naman yung uulamin ko guys. Pero hindi ko na i-video kasi nakita nyo na eh. Ilang beses nyo nang nakita. And then, meron na rin kaming ginawang bagong tinapay dito. Ayan. Pwede rin sana ito yung imerienda ko, no? Pero mabigat sa tiyan ito, guys, eh. Okay. Nagbukal na ang aking water. Okay. For 3 minutes, lutuin natin siya. Come on, can I ready on? Na 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 na. May napanood ako guys na isang content creator. Yan yung tugtog niya. Ano yung mga jokes niya? Isa sa mga jokes niya is i-entertain mo daw mabuti ang mga customer mo sa restaurant para bumabalik-balik sila. Come on, can I ready on? Na na na. Tapos meron pang isa, i-entertain mo muna ng mabuti yung sa ward, ng pasyente sa ward kasi wala pang available na room. So sumasayaw-sayaw siya. Natutuwa ako sa mga content niya. Queen Pitik. Ayan, Queen Pitik po yung kanyang pangalan sa FB. Not sure kung may YouTube din siya. Gusto ko yung sinusuportahan yung mga ganyan, yung mga content creator na nagpapasaya kasi alam naman natin, 'di ba, na sa hirap ng buhay ngayon, marami tayong mga pinagdadaanan at huwag tayong magpatalo, no? Sa mga pinagdadaanan natin, huwag tayong susuko, 'di ba? Kasi minsan yung iba, guys, hindi ko talaga maintindihan yung iba na pag nagkaroon lang ng konting problema, sumusuko na kagad sila sa hamon ng buhay, no? Maghanap kayo ng mga pwedeng mag-entertain sa inyo. Marami dito sa YouTube Shorts, sa FB meron silang Reels, and sa TikTok pwede kayong manood, 'di ba? Ng mga nakakatawang palabas, no? Hindi yung nagmumukmuk kayo dahil sa problema, no? Huwag niyo tawanan niyo ang inyong problema. Hayaan niyo ang problema ang mamroblema sa inyo. Kaya ako, marami din ako mga problema kagaya na lamang ng walang manonood, 'di ba? So, hindi ko iniisip na hindi na ako relevant dahil wala nang nanonood sa akin dahil depende din yan sa algorithm eh. Okay? Ay, maawas na. No, minsan pinapaboran tayo ng algorithm, minsan naman hindi, pero hindi natin gawing excuse 'yan para tumigil tayo sa nasimulan natin kasi masaya tayo dito eh. Ako kasi talaga kahit na wala nang nanonood sa akin, kailangan ko pa rin mag-continue because ito yung nagpapakain sa pamilya ko. Ito yung bumubuhay sa amin. We've gone to the park. Oh? Are you sure? Mm-hmm. It's already been cooking. It's 10 cents worth of noodles. We waste more for less. You want to eat at the park? It's happy hour. I'm happy. You're already drinking. I know.
Gusto sanang lumabas ni Jan guys sa restaurant kasi happy hour ngayon 4 to 6 p.m. Anong oras na mga past 3 pa ata or past 4 pa ata ito. And then, sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayong nakapagluto na ako ng noodles at nagkikrave ako ngayon ng noodles. Sabi ko sa kanya, wag na tayong pumunta. Sayang din naman itong noodles na niluto ko na. Sabi niya, ano ka ba? 10 cents? Nasasayangan ka dyan sa 10 cents? Mas marami pa tayong mga sinayang na more than 10 cents. Nakakatawa talaga si John. Bukas na lang tayo mag happy hour. Lalagyan ko lang siya ng konting milk, guys, ha. Ubusin na natin. Wala kasing cream eh. Wala tayong cream, darling, no? We already finished the cream. Long time ago. Ah, Do you want more cream? no, it's okay. No, I put a little bit of milk. I think the cream makes you poop. Ganun ba yun? Next na gagawin natin is itong toyo or yung kanyang scallion sauce. Ang sarap ng combination na ito, guys. Bilhin nyo to sa Costco. Masarap siya. Very garlicky and very soy. Scallion-y. Crema na siya, guys. Crema. Okay. Hindi ko na siya lalagyan ng toyo kasi medyo maalat na yung scallion soy sauce. Alam mo, nagustuhan din ni Jan ito eh. Di ba, dear, you like this ramen ko? Yeah. Ayan. Hindi kasi masyadong carbohydrate kasi ito, guys. So, hindi masyadong carbohydrate. That's your dinner. Yung mga pusa namin, guys, is very, hindi namin maipaliwanag. Ayan, nililinisan lang ni Jan ngayon ang bowl ng pusa. Kasi dyan sila palaging umiinom. They don't like clean water. They don't like clean water. Pinapapasok namin sila sa loob and binibigyan namin sila ng mga malinis na water. Ayaw nilang uminom. Gusto nila ng water dito from the rain, from the sprinkler. Weird nga yung pusa namin. At saka hindi kumakain ng mga pagkain ng tao. Hala. Sobrang sarap nito. Good luck sa mga glycemic index. Hala, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng bayabas namin, oh. Sana mamunga this year yung bayabas namin. Nakakatuwa kasi yung mga prutas namin, marami ng bunga. Avocado, blueberry, papaya, longgan, Fun? buko. Ganda ng hangin. Did Papa go to the doctor yesterday? No. He refused everything? Because he said he felt okay. Oh? After the pain meds? Yeah. Inapoy kasi ng lagnat si papa ko guys kahapon and then sinabihan ko sila doon mga kapatid ko at hipag ko na i-admit na lang namin sa ospital yung papa ko. Pero yung papa ko kasi is ayaw pa niya. Pero ang latest update ko ngayon guys sa papa ko is nagpa-admit na po siya ng ospital ngayon at tinitignan na po siya ng doktor at nakadextrose na po siya ngayon guys para alam mo yun kasi hindi na kasi masyadong kumakain yung papa ko para man lang magkaroon siya ng
nutrients sa kanyang katawan, and then sasalinan din siya ng dugo mamaya, and hopefully yung dugo ni Papa na type ng dugo is madali lang mahanap or may available sila sa ospital. Bibigyan ko na lang kayo ng karagdagang update nito guys kapag nakausap ko na ang aking pamilya mamaya. Maganda din talaga guys kapag mayroon kayong sideline, extra income, kasi especially si Jan, hindi na yan siya mag-work kasi mag-retire na siya next year dear, no? You're gonna retire next year dear? Next year. Mag-retire na yan si Jan next year. Needs to be. Kailangan magta-travel na lang siguro kami. Our plan is to travel the world. At least once a year lang tayo mag-travel dear. The Cruise money's, once a year, no? the money's good, but it's working a regular job is very interrupting. You can't do what you want to do. Yes. As you And see I last think- night, I'm getting emails. Oo. So I think what we're going to do in the future is stay in the Philippines we cannot stay there long enough. You're gonna lose your kitty cats. Yes, If you yun ang fly ayaw away. namin. Siguro max natin dear to stay in the Philippines is 2 months. Okay? Because now we always go 3 weeks to 6 weeks, right? Mm-hmm. Max is 6 weeks. Okay? But I think before we've been there 2 months. When we were in Indonesia, that's why we exit. And then it's Remember? gonna be $4,000 a month for Kate to watch her cats. Yun nga din ang iniisip ko. Yeah, but all she has to do is maybe check once a week or twice a week. Not Yes. every day. No, I'll, We have the CCTV here. I will feed them, Yeah, but that thing goes bad sometimes. exactly. That's when the time that he needs And if to the come. raccoons show back up, then we have a new problem because they're For going to the spring. destroy the feeder. The feeder, no? Yun kasi ang problema namin kapag wala kami. Yun, diyan napapasok si Kate. That's where Kate will be here. She won't. Yeah, well, not necessarily because we're about a month away, Mm. a little bit more, maybe 5 weeks. Mm. They haven't finished the electric in the house. Well, maybe they've done a lot. Ang silingan namo guys, yun po yung magbabantay ng 2 alaga naming pusa na soon it will be 3 because there's another whitey cat that's coming around recently, He looks like somebody owns him. but there's no cut in the ears. Right. That's why he looks like somebody owns him, Because there's no cut, no? and he doesn't come regular. Oo. Ready na ba kayo sa susunod nating joke of the day? Ito na! Oh, okay. Wow, it looks good. First time ever. See? Mm-hmm. See what you did? Oh, you already are a mess. You're already a mess. Why are you not answering me? I know I put the right amount of ingredients in here. Is it too much flour or something? No. You have to put it in my face. I rinsed my mouth. Naku guys, buwis buhay pa ang ginawa naming joke kanina. Kasi nga, matagal kasi na naka-stuck yung flour. Delikado pala yun guys. Matagal naka-stuck sa bunganga ni Jan yung flour ba. So para siyang nabilaukan. And matagal siyang ubo ng ubo. Buti okay na siya ngayon. Hey everyone, in today's vlog ay manguha po tayo ng coconut. Unlimited talaga ang buko namin dito sa Amerika guys. 'Di ba? Nakikita niyo naman palagi sa mga videos ko na may mga humihingi dito ng buko sa amin at saka hindi talaga ito naubos-ubos guys. Kaya inanyayahan ko yung ating mga kababayan na malapit lang dito sa Lake Worth guys sa Florida. Kung gusto niyo pumunta dito sa bahay, punta lang kayo dahil marami kaming ibibigay na free buko para sa inyo. What are you doing to the tree? I'm making hak-hak. This is the easiest way to get the coconut, not using a pole. You're gonna kill the tree. No, this is the No, this is you're the gonna right kill the tree. this is the right way. What are you doing? We don't do that here. This Okay. is the right way to If you get can- into there to get the coconut, It's not gonna using fall the on our pole. house. What are you doing? No more hack. For entertainment purposes only, guys. O, wag kayong mag-ano dyan. Mag-isip ng kung ano-ano. Kasi naman, in-explain ko kay Jan na sa Pilipinas, ganito yung ginagawa namin. Naglalagay kami ng hak-hak. Sa mga makaintindi lang ng hak-hak, yung hak-hak is yun yung parang step
steps, no? Para makaakyat po tayo sa buko, especially pag mga buko na matatayog. Kailangan mo talaga ng hak-hak, guys. Oh, we call it hak-hak. I don't know what do you call that in your province. Pero si Jan kakaiba siya manguha ng buko dito sa Amerika, guys, kasi ginagamitan niya ng pole. Oh, that's so perfect. Yan guys, oh. Perfect. Okay, tag-isa-isa kami ni Jan. Hala, ang sarap, darling. I know. Mm. I'm sure of it. They're at the right. Ito yung tama. Ang ganda talaga ng kanyang ano guys, oh. Unod ba? Grabe ang unod niya, guys. Oh? Oh, wow. Yeah. Very meaty. Very meaty talaga siya. Nag-enjoy talaga si John. Nakaka-enjoy naman talaga. Delicious talaga. Alam mo, dear, sa probinsya, hala, very perfect talaga, dear, ang kanyang pagka-meat, darling. Put them at the perfect time. Oo. Oh, grabe ka perfect, guys. No need for milk. Actually, you can put milk with this one, dear. For me, there's no reason to make it different. Very sweet, nice at its natural state. No extra diabetes. Is coconut good for the body, dear? Yes. Very good. Are you guys ready for the next joke? Eto na! Balita ko kakaiba ang coconut dito sa Amerika. Tignan natin nga, magbukas na tayo ng isa. It'll be there, yeah. Tignan natin kung gaano nga ba ito katotoo na kakaiba yung coconut dito sa Amerika. Ay, that's it already? Yeah. Ah, okay, one more. Uy, one more time. 1, 2, 3. Kakaiba nga. Hindi pa nga nabuksan na ba? Kakaiba nga. Hindi pa nga nabuksan. Parang masabaw nga. That's good? Yeah, I think so. Okay. I think the first one worked. Okay. Tignan nyo ako guys. Basang-basa. Content pa more. Lamig. That's what happened when you have million followers. You have to keep up. I'm tired of keeping it up. We're both pranked. Choking on flour. Aha. He's drowning in water. Okay, it's time to shower. You're already showered. I know, but ang mga katigulangan, You just need a towel. the old people say, once you get wet, na gagalit na naman yan si Jen. Ganyan yan sa atin guys kapag ka nabasa ka ng ulan. Ganyan yan guys kapag ka nabasa ka ng ulan or kapag ka na half bath ka. Kailangan itodo mo na ang pagligo kasi mahilantan ka. It's either or basta ang daming mga paniniwala sa mga katigulangan. So, I'm gonna take a quick shower and then I'm gonna edit na. Actually, I already edited the video that I will be posting later. Thank you sa mga manood. And itong vlog na ito for tomorrow na. Okay? So, see you later. Jan is cooking! Woo! Ito na po yung niluto ni Jan na dinner ngayon. Ayan, french fries. And then sa akin, chicken tenders lang niluto ni Jan kasi bawal ako sa steak. And si Jan naman ay steak lang sa kanya. Pero humingi ako ng kaunti lang sa kay Jan kasi naglaway ako sa kanyang steak. Pero yung mga end cuts lang ang mga kinakain ko sa steak ni Jan kasi alam mo naman, si Jan mahilig sa medium rare. Ayaw ko na may dugo-dugo pa. Kaya pag nanghihingi ako ng steak sa kanya, palaging end cut lang. Kain po tayo, guys! Tawagan ko ngayon yung family ko kasi dinala nila si Papa sa ospital kasi sobrang hinang-hina na yung papa ko and sabi ng doktor is aabunuhan daw siya ng dugo. Hopefully available yung dugo. Hindi ko lang alam kung anong blood type ni Papang. Tawagan ko ngayon yung hipag ko.
Hello? Naa namin dire sa kuan. Sa kwarto, agunuhan daw siya og dugo. Unsa nga dugo ka ha? Pero gikuan pa siya og kuan blood type ganina. IR naabot taon-taon ang doktor, gi-check man siya sa doktor. yeah. Gibibihan siya. Ya, lapsi magayon si Papang. Ya, ihang dugo lapot kay sa tanan. So ayun guys, tinawagan ko lang yung aking mga hipag kasi sila po yung in charge doon. And yung mga kapatid ko nagtulong-tulong sila or nagsasalitan lang sila sa pagbantay sa papa ko. Kanina isinugod na talaga namin siya guys sa ospital. And nagpapasalamat ako sa doktor na assist kay Papa kanina and sobrang bait daw. Maraming salamat. And also sa mga hipag ko talaga guys, hindi ko talaga alam kung wala yung mga hipag ko. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kasi syempre nasa malayo tayo. And nagpapasalamat ako dahil alam mo yun, nagtutulungan sila, mga kapatid ko. No, sa panahon ngayon kasi talaga guys, yun lang naman ang magagawa natin, magtutulungan tayo, no? Isang tabi muna natin kung mayroon man tayo mga hindi pagkakaunawaan, isang tabi muna natin yun, 'di ba? Dahil ngayon ang panahon para magkaisa, no? And maraming salamat sa lahat ng mga nagdasal para sa papa ko. Nagpaabot ng especially sa mga nag-PM talaga sa akin, guys. Maraming salamat. Extra special talaga 'yan para sa akin, no? Inyong mga well wishes for my father. Thank you very much, guys. So that's it for now, guys. Update ko na lang kayo tomorrow, no, sa kalagayan ng aking papa. Again, maraming salamat sa panonood sa aking vlog ngayon. Sa mga hindi po nag-skip sa ads po natin, malaking tulong talaga ito. Guys, promise, yung pag-like po ninyo, hindi pag-skip sa ads, at saka sa pag-share ng videos namin at pag-subscribe na din sa aming YouTube channel ay isang malaking tulong talaga ito guys sa pinansyal na pinagdadaanan po ng aming pamilya ngayon. No, maraming salamat ulit sa inyong panonood and magkita-kits po tayo ulit bukas para sa ating daily vlog. Bye-bye!